Hi, welcome po sa ating mini part series ng food safety. Pag-uusapan po natin kung ano ang food safety at ano ang mga dapat gawin para makaiwas. Isa-isa ko pong ipapaliwanag sa inyo ang bawat mga kategorya ng food safety. Samahan po ninyo ako hanggang sa matapos po ang ating mini series na ito na pinamagatang Food Safety Explained. So, tara, simulan na tayo. Pag-uusapan po natin kung ano ang food safety, ano ang ibig sabihin ng food safety hazard, type of food safety hazards, at saka paano natin mape-prevent ang food safety hazard. So, simulan natin yan sa ano bang food safety. Ang food safety ay isang scientific method or discipline na nagde-describe kung paano natin i-manage ang pagkain. Ito rin ay naglalarawan kung paano natin piniprepare ang pagkain at ang tamang pag-imbak. O mostly ang most popular sa storage ay yung ilalagay natin sa di ba? Sa ref. So, yan po. Simulan na natin. Ano-ano ba yung mga sanhi ng especially yung food poisoning? Okay, sa food safety, meron po tayong tinatawag na mga food safety hazards. Ay kahit na anong bagay na kapag nasobrahan at na-contaminate ang pagkain or consumers, ito ay nagkukos ng sakit na ang kadalasan ay food poisoning. So, yung food safety hazard, marami pong klase yan. So, isa-isahin natin kung ano-ano nga ba ang mga food safety hazards. Ang food safety hazard, kapag na-contaminate niya ang pagkain, ito ay magdudulot ng sakit o food poisoning sa atin. Ano-ano ba yung mga klase ng food safety hazards? Physical hazards. Ito ang hazards, mga hazards na nakikita ng ating mata. So, ulitin ko ha. Ito po ang mga hazards na nakikita ng ating mga mata. So, ano bang mga example niyan? Ang example niyan ay buhok. Tapos mga bubong, yung mga basag na bote. Mga maliliit na bato. Nail o kuko. Insects. Yan ang madalas nating makita sa mga pagkain, di ba? Minsan nga sa restaurant, ang common sa mga lalo sa mga restaurant o kahit na sa bahay. Di ba? Yung buhok. May makikita kang buhok. O kaya minsan may nakita akong steel wool. Yung bits ng ng steel wool, common yan sa sa restaurant. So, ang susunod ay biological hazards. O ano ang biological hazards? Example, itong biological hazards na ito, ang nakakakita lang nito ay microscope. Okay? So, ang example ng mga biological hazards na ito ay bacteria, viruses, parasites, at fungi. O, tandaan nyo ang nakakita lang nito ay microscope. So, paano yan? Paano natin malalaman kung ang isang pagkain ay contaminated? Yan ang tatalakayin natin mamaya. So, ang next na hazards, food safety hazards ay chemical. So, chemical, alam nyo na yung chemical, di ba? Okay, ito yung example. Copper, brass, insecticides, detergent, or any cleaning agents. Yan lang po ang mga example na most common. Basta any chemicals na mako-contaminate ang pagkain. Of course, maaamoy natin kung may chemicals, di ba? So, punta na tayo dun sa susunod na parte. Allergenics. Okay. Allergenics.
Ano ba allergenics? Ang allergenics, ito po yung mga hazard na nagkakos ng allergy. Marami sa atin, di ba? Marami sa atin makakain ka ng isda, hipon, na allergy na sila. So, ito po ang mga example ng allergenics. Milk, eggs, fish, shellfish, yan. Mani, mga iba't ibang klase ng mani. Wheat, soybeans, yan po ang mga, actually maraming nagko-cause ng ito lang po yung mga ilan na most common na nagko-cause ng allergy. So, ngayon, alam nyo na yung mga ibig sabihin ng food safety at saka yung mga hazards. Ngayon, paano natin mape-prevent ang food poisoning? Especially food poisoning at saka yung mga allergy na yan. So, ang number 1 ay, siyempre, kailangan malinis. Hindi yung malinis yung gamit or tayo. Kailangan nating maglinis. Linis natin yung katawan natin. Di ba? Personal hygiene. Maligo. Kailangan magputol ng kuko. Kasi dun sa kuko, nandito nakalagay yung yan, pumapasok dyan sa kuko natin yung mga mikrobyo. Hindi lang mikrobyo, mga buhangin, kung ano-ano. So, dapat, paggising o kaya, bago pumunta ng trabaho, maligo. Yun lang naman Maligo, maghugas ng kamay, hugasan ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay, meron din pong meron din pong procedure sa tamang paghuhugas ng kamay. Ngayon, ang next, ihiwalay ang hilaw na pagkain sa lutong pagkain. Di ba? So, sa gayon, ay maiwasan natin ang cross-contamination. Di ba? Kasi, siyempre, kapag hilaw pa ang pagkain, may mga mikrobyo pa yan. May mga bakterya pa yan. Kasi ang bakterya, nakikita yan kahit saan. Okay, let's say, naligo ka. Paglabas mo ng bahay, may bakterya ka na sa katawan. May hazards ka na. Alikabok, yan, kung ano-ano. Tapos, mga bakterya, kakapit na sa'yo. So, hindi natin maiiwasan ang bakterya kasi ang bakterya, kasama na natin yan sa pang-araw-araw na buhay. Okay? So, ang susunod, pag nagluto ka naman, kailangan lutong-luto. Ika nga well done. So, siguro magtatanong kayo, paano naman yung mga pagkain na niluluto ng medium o raw? Meron din pong procedure para dyan. At ipapaliwanag ko yan isa-isa. Kailangan ang pagkain ay nasa tamang temperatura. Yung po ay, yung kanina sinabi ko, yung sa storage. Diba? Dapat ang pagkain, hindi man siya luto o luto man siya, dapat nasa tamang temperature. Kasi yan ang isa sa mga factors kaya nabubuhay ang bakterya. So, ang susunod ay gumamit tayo ng ligtas at malinis na tubig. At mga ingredients, mga raw materials, dapat malinis lahat sila. Okay? Alam nyo ba na yearly, meron tayong 600 cases ng food poisoning. Dami, no? So, pinakamahalaga talaga, kapag sinunod mo ang mga, mga method ng pag-handling ng food, preparation, at saka storage, sigurado may iwasan natin ang food poisoning. Sige po, dito na lang muna ako kasi introduction muna ito So, abangan nyo sa mga susunod na araw at papaliwanag natin ng pag-uusapan natin ang tungkol sa personal hygiene at iba-iba pa na tungkol sa food safety. Sige po, see you!